Alora, magandang hapon po sa ating lahat, higit sa ating Panginoon. Napag-meetingan po namin last Monday, simula po ngayon, kumbaga sa mensahe na ating pag-aaralan, kumbaga bago tayo magsimula, tatayo po muna tayo bilang respeto at paggalang sa salita ng Panginoon, and then tsaka tayo maupo. Alora, ang ating pag-aaralan ngayon, manggagaling po sa aklat ng Hebrew, chapter 11, verse 23 to 26. Ang sabi niya rito sa Bible na ginagamit ko, pero dyan ay sa King James, kung ano mas prepared nyo. Ang sabi niya rito sa English version, "It was faith that made the parents of Moses hide him for 3 months after he was born. They saw that he was a beautiful child, and they were not afraid to disobey the king's order. It was faith that made Moses, when he had grown up, refuse to be called the son of the king's daughter. He preferred to suffer with God's people rather than to enjoy sin for a little while. He reckoned to suffer scorn for the Messiah was worth far more than all the treasures of Egypt, for he kept his eyes on the future reward." Ang mensahe ng Panginoon sa oras nito ay may titulong The Believer's Choice. At bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka, Ama, sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong biyaya, sa iyong habag, sa iyong awa. Maraming salamat po, O Diyos, sa bawat testimony na pinagkaloob ng bawat kapatiran na tunay nga na buhay ka, Panginoon, na patuloy ka nagpapakilala sa mga anak mo na lumalakad sa pananampalataya, Panginoon. Salamat din po, O Diyos, sa bisita na ipinagkaloob mo sa araw na ito. At muli, Ama, patuloy namin kinikilala na tunay nga ikaw ang the great sovereign God, Panginoon. May kontrol at may akda ng lahat ng bagay. Hindi ka, Ama, nagbabago. Ikaw pa rin ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Ang Diyos na nagpakilala kay Abraham, Isaac at Jacob, at maging sa panahon namin, patuloy ka nagpapakilala. At muli po, Ama, sa trono ng biyaya, patuloy namin kinikilala, O Diyos, ang iyong kabanalan. Kaya patuloy po kami nagpapakumbaba. Dumadalangin, O Diyos, na tunay nga na may nakikita kang mga batik, dungis, karumihan, mga bagay na naisip, nasabi namin, nagawa, na hindi ka aya-aya sa iyo. Dalangin ko nga po, O Diyos, na kami iyong patawarin, Panginoon, upang wala pong magiging hadlang sa mga sandaling ito upang malaya kang magturo, Panginoon, sa mga sandaling ito, O Diyos. At muli po, Ama, sa tulong at gabay nga po, Panginoon, ng iyong Santong Espiritu, tunay nga, O Diyos, na malaya kang magturo sa bawat isa, upang nasa gayon tunay nga, ang buto ng pananampalatayang itinatanim mo, Panginoon, ay tunay na lumago, Panginoon, sa bawat isa. Gamitin, Panginoon, ang bawat aral na ito, upang nasa gayon patuloy kang mag-glorify, Panginoon, sa pamamagitan ng buhay na binabago mo. Salamat po, Ama. Ito po, Diyos, ang aking samdalangin na may pasasalamat sa tayong pangalamang ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Makakaupo na po tayo. Alora, ang ating pag-aaralan nga ngayon, The Believer's Choice, o ang pagpili ng isang mananampalataya. Kapag sinabi mong believer, kumbaga ang sabi nga dyan, a person who believes in the truth or existence of something. Isang tao na may pinananaligan, pinananawalaan, na katotohanan. At dito sinasabi na yung choice, an act of choosing between two or more possibilities. Kumbaga, yung mga pagkakataon na kung saan may pagkakataon kang makapili ng dalawa o higit pa, na meron kang pagpipilian kung ano yung dapat mong gawin o desisyonan. At dito sa ating chapter 11 na ating tatalakayin ng Hebrew, kumbaga sinasabi niya rito na ilang mga Bible character na nabanggit, kung familiar ka sa book of Hebrew, dito sa chapter 11, na ilang mga Bible character na kung paano sila nanalig, nanampalataya,
habang sila ay naririto sa lupa, ika nga. Kumbaga kung paano sila nanalig naging tapat sa kanilang paglakad, sa kanilang buhay pananampalataya. At ang sabi nga niya rito, lahat tayo sa buhay natin, meron tayong pagkakataong makapili. We have all the chances to make choices in our lives. At itong mga pagpili natin ito, meron tong mga significant consequences, ika nga, sa bawat pagpiling ating ginagawa. Kung bad or right, meron tong mga consequences na nagagawa. At dito makita natin na itong text natin na may nabanggit na sila yung mga may ginawang pagpili at sa kanilang pagpiling ito, nakaapekto to sa istorya ng world history, maging lalo sa istorya ng bansang Israel. At dito, kung pamilyar tayo doon sa ating binasa, meron din dito na binanggit o hindi doon sa mga past text ng bago dumating dito sa ating pinag-aaralan, merong binanggit ditong 2 slaves in ancient Egypt na kung saan ay mas pinili nilang hindi sundin yung utos ng hari na patayin ang lahat ng mga isisilang na batang lalaki. At dito, walang iba, sino yon? Walang iba si Moses, ika nga. At dito, makikita rin natin na maging yung magulang ni Moses, hindi rin nila sinunod yung utos ng hari, ika nga. Kasi ang ginawa nila, nung ipinanganak yung kanilang anak, itinago nila, ika nga, ang kanilang anak na si Moises. At dito, makita natin na itong mga desisyong ito, meron tayong matututunan sa mga desisyong ito. At bakit nila piniling ang mga desisyong ito? Bakit nila pinili na ganito ang kanilang gawin? Kumbaga, they were motivated by their faith sa kanilang desisyon, ika nga. Kumbaga, these choices were motivated by faith and their lessons have eternal consequences for us. At yung kanilang desisyong ito, kumbaga, ay may pangwalang hanggang magiging consequences o resulta o pabor o mga impluwensya para sa atin. Sa ating pag-aaralan ngayon, sa buhay nating makikita dito sa mga binanggit o binasa natin, ang sabi nga niya rito, meron tayong 3 matututunan, the believer's choice. Ang sabi niya rito, the believer chooses to obey God by faith even though it may cost them short-term difficulties. Kumbaga, ang isang mananampalataya ay mas pipilian niyang sumunod sa Diyos dahil sa kanyang pananalig kahit na alam niya na kung minsan ito ay magdudulot sa kanya ng panandaliang paghihirap. Yun ang sabi. Ang sabi nga doon sa verse 23, ang sabi niya, and they were not afraid of the king's commandment. Hindi sila natatakot doon sa utos ng hari. Kumbaga, kasi nga, ang utos ng hari, dahil masyado ng marami ang mga Israelita kaysa sa mga taga-Ehipto, kumbaga kailangan itong mga batang lalaki na isisilang lahat sila ay papatayin. Pero itong nagpapaanak sa nanay ni Moses, hindi nila ginawa. At maging yung magulang ni Moises, kumbaga hindi rin sumunod sa utos. Ika nga, itinago nila yung kanilang anak, ika nga. Dito makita natin na ang sabi nga, bakit nila ginawa ito? Kumbaga, dahil sa pananampalataya, kaya sila hindi sumunod. Kahit alam niya na manganganib sila. Eh ngayon sabi, dahil sa pananampalataya, bakit pa sila nagtago? Kumbaga, makita natin na hindi ibig sabihin na kung ikay nananampalataya, ibig sabihin na wala ka ng pag-iingat na gagawin. Ang sabi nga niya rito, faith is not opposed to using prudence. Ang pananampalataya ay hindi nangangahulugang hindi ka na mag-iingat. Kaya ka nga may binibigyan ng wisdom .
Kumbaga, dito makita natin na yung trusting God does not mean taking reckless chances. Na yung pagtitiwala mo sa Diyos, hindi nangangahulugang nagagawa ka na lang mga desisyon na bara-barabay. Hindi mo dinidesisyonan, hindi ka nag-iingat. Ika nga. At dito nga makita natin na itong magulang ni Moises, kumbaga nananampalataya sila, kaya itinago nila yung kanilang bata, kanilang anak. Kasi naniniwala sila na itong batang ito, he will be something pagdating ng panahon. Ika nga. At doon, sa pag-iingat na yun, siyempre, naging maingat sila kung paano nila itatago sa loob ng 3 buwan yung kanilang anak. Siyempre, yung bantay ng paraon, siyempre mag-iikot yan, paano kung halimbawa bigla na lang iiyak yung baby, hindi mo naman, uy, tumigil ka, meron dumarating diyang bantay. Naging maingat sila kung paano nila, hindi sila mahuli, ika nga. At dito makita natin na sinasabi nga na their faith, kumbaga makikita natin na buhay yung kanilang pananampalataya kasi hindi lang naman yung bata ang nalagay sa panganib. Mismong yung pamilya nila. Siyempre, kapag nalaman na bakit hindi kayo sumunod na dapat itong anak nyo, papatayin yan. Pero mas pinili nyong itago ang iyong anak. Ibig sabihin, buong pamilya damay dun sa desisyon na ginawa nila. Ika nga. At dito, makita mo na nanalig sila sa ganong desisyong kinalang ginagawa. Ibig sabihin, dahil sa pananampalataya, kumbaga, kahit alam mong parang medyo may panganib, mas pipiliin mo yung medyo may panganib, pero lumalakad ka sa iyong pananampalataya. Ika nga. Kumbaga, katulad halimbawa sa atin, kung buhay ang pananampalataya mo, katulad halimbawa nung testimony halimbawa ni Sister Cathy, ni Brother Joel, na kumbaga, ang sabi, kung magpapatuloy ka dyan, dapat bitawan mo na yung weakness mo. Siyempre, weakness mo yun eh. Kinasanayan mo yun. At saka may mga barkada ka ron eh. May mga kaibigan ka, may mga mangangantsaw sa'yo eh. Siyempre, difficulties yun. Anong sasabihin sa'yo? Napunta ka lang dyan, iba ka na. Ikang. Sa isang mahina sa naturalesa, ika nga, mas papakinggan niya ang sasabihin ng ibang tao kaysa sa pananampalatayang meron siya. Ikang. The believer chooses to obey God by faith even though na kung minsan ay magre-resulta ito ng short-term suffering. Pero ngayon, nasanay na sila. Wala na silang magagawa. Kasi faith. Mahirap lang sa una, kaya nga short-term eh. Kumbaga, yung step of faith ang kinakailangan. Kung talagang meron kang faith, ika nga. At dito, kumbaga sinasabi nga na, the choice to obey God by faith always involves a certain amount of front risk. Kumbaga sa buhay pananampalataya, sa mga desisyong gagawin mo dahil sa pananampalataya mo, may mga risk talaga kung minsan na ma-i-encontro, ika nga. Kumbaga, meron kang ma-i-encontro dahil sa pananampalataya mo. At dito, sinasabi nga na malinaw na itong itong magulang ni Moises, kumbaga hindi nila pinangambahan yung maaaring maging hatol sa kanila once na malaman na sila'y nagtago ng kanilang anak. Kasi buhay nila ang kapalit. Pero mas pinili nila na alam nila by faith na itong batang ito magiging something to pagdating ng panahon. Yung pangalawa na pinapaalala sa atin, ang sabi nga niya rito, the believer chooses to obey God by faith because they know there is a greater eternal blessing.
ang isang mananampalataya ay mas pipiliin niyang sumunod sa Diyos dahil sa pananampalataya sapagkat mas nababatid nila, mas nalalaman nila na mas nakakahigit ang eternal blessing na ating makakamtan. Ika nga. At ang sabi nga niya rito, we may never know what eternal blessings will flow from our choice to obey God by faith, but His blessings flow through such choices. Hindi natin lubusang maintindihan yung mga blessings o eternal blessings na darating sa atin, pero yung blessings na yan ay aagos, dadaloy habang tayo'y nagdidesisyon sa ating mga ginagawang pagpili. Ika nga. Kaya lagi ko sinasabi, mas mararanasan mong buhay ang Diyos sa buhay mo kapag ini-apply mo ang mga natututunan mo sa Kanya. Ika nga. At dito, alam naman natin na pagkatapos itago ng pamilya ni Moises, yung batang sanggol na si Moises, pinaanod sa ilog, kumbaga ang nakakuha sa kanya, walang iba, ay ang prinsesa ng Egypt, ang anak ng Paraon, ika nga. Sa madaling salita, ang nagpalaki sa kanya, ang nag-ampon sa kanya, ay ang prinsesa ng Egypt. Pero habang lumalaki si Moises, ika nga, ang tunay na nagbigay ng pundasyon sa kanya, walang iba ang kanyang sariling ina. Kasi nagpahanap yung prinsesa ng Ehipto na Israelita na mag-aalaga dito sa batang ito kasi alam niya na itong batang ito kaya ipinaanod sa ilog ay itinatakas sa maaaring maging hatol na kamatayan sa batang ito. Ika nga. Kaya sa madaling salita, ang nagpalaki pa rin kay Moses ay ang kanyang sariling ina. Ika nga. Naturuan pa rin, naigwida pa rin ng kanyang ina. Ika nga. At dito, makikita nga natin na kung halimbawa na itago nga nung nanay ni Moises, si Moises at lumaki si Moises na normal na bata, pero magiging masahol pa rin ang buhay ni Moises. Bakit? Kasi ng mga panahon na yon, ang Israelita ay mga alipin. Ika nga. Pero dahil nga ang nakapulot sa kanya nung siya'y ipinaanod, nung siya'y sanggol sa ilog, ang nakapulot sa kanya ay ang prinsesa ng Ehipto, kumbaga lumaki siya sa isang marangyang pamumuhay. Kasi ang Ehipto ng mga panahon na yon ay, kumbaga yun yung mga world power ng mga sandaling yon. At sinasabi nga sa Acts 7:22, Moses was educated in all the learning of the Egyptians and he was a man of power in words and deeds. Kumbaga naturuan siya ng mga kultura, namuhay siya, kumbaga ginida siya sa kanya rin paglaki. Siyempre, naroon siya sa palatsyo ng Egypto. Kumbaga, naturuan siya. Pero yung foundation, naturuan siya ng sarili niyang nanay. Ika. Ngayon, doon sa verse 24 ng text natin, ang sabi nga, by faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Kumbaga, nung medyo may edad na, nung nakapagdidesisyon na si Moses sa sarili niya, ang sabi niya, aayaw kong kilalaning isang Egyptian. Kumbaga, ayaw ko tawagin na isang Ehipto, taga-Ehipto, ika nga. Kumbaga dito, makita natin na si Moses, kumbaga, siyempre, lumaki siya sa palasyo ng Ehipto, kumbaga, ang kasama niya, mga elite, mga kilalang tao. Kumbaga, yun yung mga kasama niya sa kainan, sa pestahan, ika nga. Pero binaliwala niya lahat yon. Sa halip, ang pinili niya, mas pinili niya na siya'y kilalanin na isa sa mga Israelita na mga alipin. Mas pinili niya yon. At dito, sinasabi nga na
Do not be deceived. Huwag kang magpalinlang. Ang Biblia, marami siyang sinasabi na ang lahat ng karangyaan ay marami. Pero ang karangyaan niyan, kadalasan niyan, ang resulta niyan ay kasalanan. At si Moises, alam niya na namumuhay siya sa karangyaan, pero ang lahat niyon ay bunga ay kasalanan. Ika nga. Kumbaga, mas pinili niya na magtiis kasama ang kanyang mga kababayang Israelita, ika nga, kaysa kilalanin siyang prinsipe ng Ehipto. Kaya nga sabi, our choices can be seen in our decisions. Ang ating mga pagpili ay makikita sa mga desisyong ating ginagawa. Desisyon na nire-reject mo, desisyong tinatanggap mo. What we rejected and what we accepted. At dito nga si Moises, nireject niya yung buhay karangyaan ng Egypt at inaccept niya ang paghihirap kasama ang kanyang mga kalahing Israelita na alam niyang hinirang ng Diyos. Ika nga. At dito, kumbaga ang sabi nga, ano ka ba langaw? Buhay pa ako. Ang sabi nga niya dito, mga kapatid, isang katotohanan, si Moises, mas pinili niya na wag siyang kilalaning Prince of Egypt. Mas pinili niyang makasama yung mga kababayan niyang aliping Israelita. Mga kapatid, nakakatuwa, halos kokonti na naman yung bakante ng sedya, ika nga. Pero realidad, na habang tayo dumadami, iba't iba tayo talaga ng ugali. Ika nga. Mas maganda nang makasama mo yung kasama mo na sa loob ng iglesia kahit ang hirap minsan pakibagayan. Ika nga. Kaysa yung mga tagalabas. Kasi iba ang nakakapakinig ng salita ng Diyos kaysa talagang walang alam. Ika nga. Mas piliin mo na yung nakakapakinig kahit kung minsan may mga differences talaga. May mga pasaway. Mas piliin mo na yan. Kumbaga, ang sabi nga niya rito, Moses considered the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt. Mas pinili ni Moses na mas makilala ang Mesiyang darating, ang pangakong Kristo, kaysa ang mga karangyaan ng bansang Egypt. Ika nga. At dito, sinasabi nga na ganun rin dapat tayong mga believers. Ganun din dapat tayong mga nagsasabing Kristiyano. Na dapat ay mas pipiliin natin yung greater eternal riches sa ating Panginoong Kristo kesa sa mga iniaalok ng mundo sa labas. Katulad ni Moises, mas pinili niya na makasama yung mga aliping kababayan niya kaysa sa marangyang kabuhayan na alam niyang kasalanan. Ika nga. Nanawa tayong mga Kristiyano, ganun din. Ang sabi nga niya rito sa 1 John 2:16, for all that is in the world, sapagkat ang lahat na nasa mundo, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life isn't the Father's, but is the world. Alam naman natin, ang pinakang nagahari sa labas ay ang kaaway. Kaya dito sinasabi nga mga kapatid na the major way to combat the temptations of the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life is to see the infinite value of possessing Jesus Christ. Yung makita mo, yung value, yung infinite value, yung tunay na balore, kahalagahan ng pagkakaroon ng Hesukristo sa puso. Yun ang talagang magiging daan para ma-overcome mo
ang mga pandaraya na nagbibigay sa iyo ng worries, anxieties. Kapag nakita mo na mas higit si Kristo sa lahat ng ito, ika nga. Siya ang tunay na nagbibigay ng inner joy, ng inner peace, ika nga. Kay Jesus Christ. Kumbaga yun ang mas makita natin ang balore ng mga bagay na yon. Kaya nga, faith rejects the world. Kung may pananampalataya ka, ito ang siyang magiging daan para labanan mo ang mga iniaalok ng mundong ito na siya nagbibigay sa iyo ng mga kalungkutan. Kasi habang piniplis mo ang mundo, ika nga, lalo ka lang manghihina. Kasi, katulad sa tao, di ba? Piniplis mo ang tao. Kahit anong gawing mong pagpiplis sa tao, may masasabi sa iyo ang tao. Kaya nga rito, dahil sa pananampalataya, kumbaga, kaya mong tanggihan kung ano ang inaalok ng mundo. Ika nga. When you see what a treasure Christ is, kung ano ang merong treasure kay Kristo, ika nga, lahat ay mapagtatagumpayan mo. Ika nga. Magagawa mo. At si Moses, ika nga, kaya niya nagawang tanggihan ang mga karangyaan ng Egypt. Kumbaga, ang tinitingnan niya ay yung future na darating. Kaya nga doon sa text natin, ang sabi niya, esteeming the reproach of Christ greater riches. Mas nakakahigit yung mga inaasahan niyang darating. Greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. May pangako. May reward, may eternal reward. Sa mga lumalakad na may katapatan sa Diyos, ika nga. At yun ang talagang tinitingnan ni Moses, ika nga. Kumbaga, tingnan mo kung nagkamali si Moises sa kanyang ginawang desisyon, masasabi mong, palpak yung desisyon ginawa niya. Bakit? Bakit niya pipiliin na mapabilang, makilala na kasama ng mga aliping Israelita, naroon na siya sa palatsyo? Ang turing sa kanya ay prinsipe ng Ehipto, Prince of Egypt. Kumbaga marangya na ang buhay niya, pero binitawan niya lahat yun. Mas pinili niyang mapabilang, kilalanin na makilalang aliping Israelita. Samantalang naroon na siya, nasa trono na siya, ika nga. Isang hakbang na lang, mauupo na siya bilang paraon, ika nga. Kumbaga, alam niya na mas nakahihigit yung kanyang desisyong ginawa. Kaya kong bitawan lahat to kasi alam kong greater eternal blessing ang naghihintay. Sabi ni Moises, ika nga. Dapat ganun din tayo. Yun ang buhay pananampalataya. Kaya mong bitawan yung mga bagay na magbibigay sa iyo na akala mo'y kalungkutan. Oo, kalungkutan, short term. Dahil sa pananampalataya. Pero bakit? Meron kang greater eternal blessing na inaasahan. Ika nga. Kumbaga, makikita natin na si Moises, dahil sa desisyong ginawa ni Moises, kilala siya sa lipunan kasi prinsesa yung kanyang nanay-nanayan . Kumbaga makikita natin na, siyempre, yung mga marites ng mga panahon na yun, ang ganda-ganda na ng pwesto niya . Pumunta pa sa lusak. Hunghang yung taong yun. Kumbaga ang ganda-ganda na ng posto na, prinsipe na siya, napunta pa sa pinili pa niyang maging alipin. Pero kaya niyang, ginawa niyang, hinubad niya lahat yon kasi alam niyang mas nakahigit yung kanyang inaasahan. Kaya nga, ang sabi nga niya rito, the reward that Moses and us believers must look for, yung better place, walang iba, yung ating inaasahang kalangitan.
Tagaroon talaga tayo. Kasi kung minsan, ginagawa na lang natin pantasya, kaya parang hindi mo na sineseryoso. Pero malinaw na sinasabi, magbago man lahat ng panahon, pero ang salita niya, hindi siya nagbabago. Yun at yun pa rin yun. Ang sabi nga sa Hebrews 11:16, but now they desire a better, that is a heavenly country, therefore God is not ashamed to be called their God, for He has prepared a city for them. Yan ang dapat na hinihintay natin. Mga eternal reward na ating inaasahan. Ika nga. The rewards of being with Jesus in heaven are far greater than any earthly rewards. Yung makamtan natin, makapiling natin, makasama natin ang ating Panginoong Kristo, mas nakahihigit siya sa lahat ng mga reward na gusto mong makamtan. Ika nga. What enabled Moses to let go of all the glitter of Egypt and to endure ill treatment with the people of God was that he was looking to the reward of heaven. Yung mga heavenly things. Kaya nga, the believer's choice. Kumbaga, alam mo kung sino yung pinananaligan mo, pinananampalatayanan mo. Walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Ika nga. Kumbaga dito, ang paalala sa atin, mga kapatid, kung si Moses, kaya niyang tanggalin lahat. Kumbaga, totoong tao si Moises. Namuhay siya sa karangyaan, pero binitawan niya ang karangyaan para sa mas alam niyang greater na kanyang inaasahan. Ikaw, kumusta ka? Kaya mo? Pangatlo na pinapaalala sa atin, the faithful believer chooses to trust and obey God. Ang isang tapat na mananampalataya ay mas pinipili niyang magtiwala at sumunod sa Diyos. Una, na pinapaalala sa atin, it involves the Word of God. Kasama dyan ang salita ng Diyos. Ang sabi nga dun sa verse 1 ng chapter 11, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ano sabi? Ang pananampalataya, ang pananalig is the substance, sangkap ng mga bagay na ating inaasahan. Substance. Kumbaga, substance, kumbaga, yung Hebrew yung Hebrew author na sumulat ng aklat natin pinag-aaralan, alam naman natin na ang sumulat ng Hebrew, hindi binanggit kung sino. Pero ang sabi nga niya rito, faith is the substance of things hoped for. Siya yung pinakang sangkap ng ating inaasahan. Ibig sabihin, faith was at the heart of this important decision. Kaya kung tayo magdidesisyon, napakahalagang bagay, napakahalagang sangkap na sa bawat desisyong ating ginagawa, kung tayo mananampalataya, naroroon yung ating pananalig, naroroon yung ating pananampalataya. Ika nga. To remain faithful was a vital role for a believer. Kaya yung manatili kang tapat ay napakahalagang sangkap din para ikaw ay makapagpatuloy na mananampalataya. Kasi nga, nagpapatuloy kang manampalataya. Ika nga. Kasi nga, bahagi ng ating paglakad, merong short-term suffering, may short-term difficulties. Pero kaya tayo nagpapatuloy dahil meron tayong pananampalataya. Ika nga. Kasi yun yung sangkap kung bakit tayo nakapagpapatuloy. Ika nga. They chooses to trust and obey because they are steadfast in what they believe. Bakit? Mas pinaniniwalaan nila
Ang sabi niya rito, mas pinaniniwalaan nilang piliin na sumunod, magtiwala sa Diyos sapagkat, kumbaga pinangahawakan talaga nila kung ano yung kanilang pinaniniwalaan, inaasahan, pinangahawakan nila. Katulad tayo, kaya nga tayo nagpapatuloy, nananampalataya tayo, naniniwala tayo na ang salita talaga ng Diyos ay hindi nagbabago, magbago man ang lahat ng bagay sa mundong ating ginagalawan. Pero ang salita ng Diyos, hindi siya nagbabago. Ika nga. Kumbaga yun yung pinapaalala sa atin. Ang sabi nga niya rito, Moses' parents prepared to hid their baby for some months. Kumbaga, mas pinili nila na itago yung kanilang anak, and then pagkatapos ng ilang buwan, kumbaga, pinaanod nila sa ilog at umaasa silang merong makakakita at mag-aalaga sa kanilang minamahal na anak. Ika nga. At dito, ginawa lahat nila yon dahil sa kanilang pananampalataya. Ngayon, alam naman natin na hindi naman natin siguradong nabatid kung ano talaga kung nalaman ba ng buong buo nung magulang ni Moses kung ano ang talagang tunay na nangyari sa kanilang anak. Kasi si Moses nabuhay ng 120 years. Ngayon, siyempre, yung magulang ni Moses, hindi natin alam kung ilang taon ang inabot at hindi rin sinabi kung anong pangalan. Pero lahat ng kanilang ginawa nila dahil sa kanilang pananampalataya. Ngayon, makikita natin na yung ginawa ng magulang ni Moises na itago yung kanilang anak ng ilang buwan, ipaanod sa ilog at umaasa sila na may makakakita at may mag-aalaga sa kanilang anak. Anong matututunan natin? Na bilang magulang, may mga ilang Bible character na talagang isang role ng magulang na dahil sa pananampalataya ng kanilang magulang, kumbaga, naging something yung kanilang anak. Katulad halimbawa ni Zacarias at ni asawa niyang si Elizabeth. Hindi sila magkaanak, pero nagpatuloy sila sa pananampalataya nila sa kanilang paglilingkod. In the future, nagkaroon sila ng anak na si John the Baptist. Maging si Mary na nanay ni Jesus. Na bilang nanay ni Jesus, kumbaga, dalaga. Hindi naman sila nagsiping ni Joseph Kaya nga, nabuntis dahil sa banal na espiritu. Siyempre, yung mga marites doon, kung ano-anong haka-haka. Pero, dahil sa pananampalataya, tiniis ni Maria yon. Ipinagbuntis niya nung magkatawang tao si Jesus Christ. Anong pinakikita nito? Na bilang magulang, katulad ng magulang ni Moises, isang malaking bagay na may gigwida natin ang ating mga anak kung paano sila lalakad sa buhay pananampalataya dahil sa impluwensya na natin bilang mga magulang o impluwensya bilang lolo't lola, kung may apo ka na, Kaya nga dito sinasabi na sa Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kumbaga, sanayin mo ang mga bata, ang iyong anak, para na sa gayon, pag dumating na siya sa hustong gulang, hustong edad, hindi siya lalayo. Kasi dun siya nasanay. Kasi nga, ang sabi ko kanina, alam naman natin na si Moses, nung siya'y bata, nagpahanap yung prinsesa ng Egypto na mag-aalaga kay Moises at ang nag-alaga kay Moises nung bata siya, siguro, sabi nga ng mga commentator, siguro hanggang 12 years old. Ibig sabihin, yung foundation, naturuan ng nanay si Moises. At dito, kumbaga,
makikita natin na si Moises, sa pagdating ng panahon, naigwida siya, naturuan siya ng kanyang nanay, at dito, siyempre, nung may makakuha na kay Moises, sa batang si Moises, paniguradong hindi naman natapos yung magulang ni Moises na basta kinuha na lang o may nakakuha sa kanya. Kasi nga, in the future, ang nag-alaga rin sa kabataan ni Moises yung kanyang ina. At paniguradong inalagaan din sa pananalangin si Moises habang siya'y lumalaki. At ngayon, ang sabi nga niya rito, makikita natin na bilang magulang, makikita natin na obey God by faith and entrust your children to His care. Kumbaga, matututo silang sumunod sa Diyos kapag na alalayan mo ang iyong mga anak na lumaki sa salita niya, sa pananampalataya, at lalaki sila sa gabay at gwida ng Diyos. Ika nga. At siyempre, sa maganong panahon, kumbaga, makikita natin na nabigyan mo ng pundasyon yung anak mo. Kaya hindi ka mangangamba kung ano mangyayari sa kanya. Ika nga. Maaring medyo mag-fall kasi normal yun, yung experiential sa paglakad sa buhay pananampalataya. Pero dahil na-train, meron siyang good foundation. Ika nga. Pangalawa, it involves the obedience. Kasama ang pagsunod. Pag sinabi mong obedience, means action, you need to act according to what you believe. Kumbaga pag sinabi mong obedience, ibig sabihin kumikilos ka. Kung ano yung pinaniniwalaan mo, dapat yun yung ginagawa mo. Kaya nga dito, makikita natin, ang sabi nga niya rito, doon sa verse 24, by faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Kumbaga nung nasa tamang edad na si Moises, nung nakakapag-desisyon na ng mag-isa si Moises, hindi na siya kayang impluwensyahan ng kanyang nanay-nanayan na prinsesa ng Egypto, aayaw na siyang kilalanin siya bilang prinsipe ng Egypt. Ayaw na niya. Ang sabi nga sa Exodus, chapter 2, verse 11, and it came to pass in those days when Moses was grown, that he went out unto his brethren and looked on their burdens, and he spied an Egyptian smithing an Hebrew, one of his brethren. Kumbaga, ang sabi nga niya rito, noong mga panahon na yon, kumbaga, ito yung talagang kalahi ko eh. Ito yung mga tunay kong kababayan. Hindi itong mga kasama ko sa palatsyo. Kaya tiningnan niya kung anong sitwasyon ng kanyang mga kalahi, ng kanyang mga kababayan. Ganun pala ang tunay na sitwasyon niya. Ika nga. At sinasabi nga ni Stephen sa Acts 7:23, nung mga edad na yon, si Moises ay 40 years old. Ang sabi nga niya, and when he was full 40 years old, it came into his heart to visit his brethren, the children of Israel. Kaya, yung age bracket ngayon, karamihang kwarantahin. Yung pala ang tamang desisyon kung bakit pala sinasabing life begins at 40. Pero dito, life begins at 40 na nag-decision si Moses na ayaw ko na tong sinful life na kasama ang mga Egyptian. Mas gusto ko nang kasama ang mga kalahi kong mga Israelita. Ika. Kumbaga dito, sinasabi nga na si Moises, maaari na sa mga panahong na yon, siguro nagsawa na siya. Nagsawa na siya sa buhay karangyaan niya. Oo, marangya ang buhay ko. Akala ko malakas ako, akala ko mayaman ako, pero deep inside, kulang ako. Maaring ganon ang sitwasyon ni Moises. Naakala ni Moises, blessed ako, mayaman ako, naririto ako sa palatsyo, pero deep inside, kulang ako.
Maaring gano'n ang nangyari kay Moises. Kaya mas kinilala niya ng gusto kung sino ba talaga siya, ika nga. Ikaw, kumusta ka kapatid? Baka akala mo blessed ka, pero deep inside, kulang ka. Kasi ang magpupuno niyan talaga, walang iba ay ang ating Panginoong Hesukristo. Yung greater eternal blessing na siyang magpupuno sa kakulangan mo. Yun. Kasi mga pansamantalang bagay lang yung mga yan, kaya ka na nalulungkot. Pero kapag yung inner, na alam mong, akala mo, baliwala lang, pero doon ka nakapagpapatuloy, ika nga. May lakas ka, may katatagang kang tumayo, ika nga. Kaya nga doon sa verse 26 ng text natin, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. Ang sabi niya rito, esteeming. Ang sabi niya rito, pag sinabi mong esteeming, admiring, appreciating, approving, appreciative. Kung bakit talagang tinatanggap niya, talagang ito yung favorable, respeto, yung magbibigay ng kapunuan sa kanya. Ika nga. Kung baga pakiramdam niya, siguro nga ng mga panahon na yun, kaya siya, oo, mayaman ako. Sabi ni siguro ni Moses, kasi nga prinsipe siya eh. Pero parang kulang. Maaring gano'n ang nangyari kay Moses. Kaya nagdesisyon siya na ayaw ko nang maging prinsipe ng Ehipto. Mas gusto kong makasama ang tunay kong kalahi, ang bayang hinirang ng Diyos. Ika nga. At dito, ang sabi nga niya rito, belief resting on external proof. Makikita yan sa mga resultang iyong ginagawa nga. Ika nga. Mga desisyong iyong ginagawa. Ano ka ba, langaw ka, buhay pa ako, wag mo muna akong Ang sabi nga, naligo naman ako eh. Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. Kumbaga, alam ni Moises na mas nakahihigit yung kanyang inaasang-asa. Kaya sa pagkakataong ito, kumbaga, sabi nga sa 1 John 2:15, love not the world, neither the things that are in the world. Huwag natin raw mahalin ang mundong ito o ang mga bagay na naririto sa mundong ito. Kasi nga tinuturo ng salita ng Diyos, kaaway ang naririto sa mundong ito. Ika nga. Kaya mga kapatid, magagawa natin to kapag yung patuloy tayo nagtitiwala, sumusunod sa mga sinasabi ng salita ng Diyos. Maging matatag tayo, maging tapat tayo, na patuloy tayong lumakad lamang sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Pangatlo, sa letter C, ang sabi nga niya rito, it involves the trust. Kailangan ng pagtitiwala. Yung desisyong ginawa ni Moises, hindi yun bigla-bigla. Siyempre, pinag-aralan niya, pinag-isipan niya. Kaya nga ang sabi niya, pumunta siya ron sa mga kababayan niya, tiningnan niya ang tunay na sitwasyon. Kumbaga, tinimbang niya ang sitwasyon. Kumbaga, hindi yung isang siglap lang na parang bigla ko lang naisipan, ganito lang. Kumbaga, pinag-isipan niya yung kanyang desisyon. Kaya dito, makikita nga natin na yung desisyon na ginawa ni Moises, hindi lang si Moises ang siyang naapektuhan sa kanyang desisyong ginawa. Buong mga kababayan niyang Israelita ang naapektuhan. Maging tayo kasama sa mga mananampalatayang natututo sa desisyong ginawa ni Moises. Ika nga. Kaya nga, ang sabi nga niya rito, mga kapatid,
your choice to trust and obey Jesus Christ affects your eternal destiny, maapektuhan niya kung saan ka pupunta sa desisyong gagawin mo, but it also has far-reaching consequences for your children and their children as well for many with whom you will have contact. Sa desisyong gagawin mo, hindi lang kung tatanggapin mo ang ating Panginoon Kristo bilang personal Lord and Savior, hindi lang eternal security mo, bagkus maging yung mga nakapaligid sa iyo ay maapektuhan. Kaya nga, may mga consequences. Ika nga. It's either magiging good or bad testimony ka sa mga desisyong gagawin mo. Ika nga. At siyempre, kung ang Panginoong Kristo ang siyang susundin mo, magtitiwala ka sa Kanya, magiging good example ka sa mga ma-impluwensyahan mo. Ika nga. Kaya nga rito, mga kapatid, ang sabi nga, totoo. Kasi nga si Moises, nung magdesisyon siya, may mga consequences siya na naranasan. May mga short-term suffering siyang naranasan. Maging tayo. Sa bawat desisyon na ating gagawin, napipiliin ng ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Kristo, nalalakad tayo sa kalooban niya, may mga consequences. Pero, pansamantala nga lang yung mga consequences na yan. Kaya nga ang sabi sa Romans 8:18, For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Baliwala. Baliwala yung mga pansamantalang pagtitiis na gagawin mo kung pipiliin mo ang ating Panginoong Diyos. Kung ang pipiliin mo ay lumakad sa kalooban niya. Sa 2 Corinthians 4:17, For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Ano sabi? A far more exceeding. Mas higit siya. Mas nakahigit siya. Kung ang mga bagay na pang-eternal, ang ating Panginoong Diyos, ang ating pipiliin, mas nakahigit siya sa mga bagay na akala mong nahihirapan ka. Kaya nga, sabi nga niya rito, sa oras ng pagsubok na dumarating sa ating buhay bilang isang mananampalataya, kumbaga, panatili tayo sa ating paglakad kung tayo'y tunay na magtitiwala. Kaya nga sinasabi, di ba, sa Proverbs 3:5-6, Trust in the Lord and lean not on your own understanding. Magtiwala ka sa Panginoon at huwag kang magtiwala, huwag kang manahan sa sarili mong kakayahan, sa sarili mong pagkaunawa. Ang kailangan mo, magtiwala ka sa Diyos. Ganon din, ika nga, anumang klaseng pagsubok yan, kung bigla kang magkakaroon ng sakit, hindi mo inaasahan, kung bigla kang maapektuhan sa trabaho mo, o biglang may kompusyones sa relasyon mo sa kapwa mo, sa asawa mo, sa pamilya mo, o sa ministry, o anuman, sa school, ika nga. Magtiwala ka sa Diyos. Magtiwala ka sa salita ng Diyos. Sundin mo kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. At huwag kang manahan sa sarili mong kakayanan, sa sarili mong pagkaunawa. Lalo na ngayon, internet, social media. Ang daming mga, kala mo ang gagaling, ang husay magpayo. Sarili nilang kaalaman ang pinapayo nila, hindi salita ng Diyos ang pinapayo nila. Salita ng Diyos ang panghawakan mo, hindi yung mga sino-sinong mga motivator na sinasabi. Trust in the Lord. Kaya nga dito, meron ngang, sabi nga na isang Anglican pastor noong 19th century na nagngangalang si J.C. Ryle. Pag sinabi mong Anglican pastor, isa siyang pastor ng England Church. Kumbaga, ang sabi ni J.C. Ryle,
kumbaga, medyo malungkot siya. Kasi ang sabi niya, nakakalungkot isipin na sa loob ng church, ang daming nagsasabing Kristiyano sila, pero worldly and ungodly person talaga sila. Bakit? Kumbaga, lumalakad sila na para bang sinasabi nilang buhay mananampalataya sila. Kumbaga, ginagawa nila yung parang routine ng isang buhay mananampalataya. Yung mga routine o yung panglingguhang gawain ng isang mananampalataya, ginagawa nila. Pero, yung daily living nila, yung mga desisyon nila sa buhay, worldly. Kaya ang sabi ni J.C. Ryle, wala silang pananalig. Wala silang faith. Sarili pa rin nila ang nasusunod. Kaya nga, tingnan mo ang iyong sarili. Tanungin mo ang iyong sarili. May pananampalataya ka nga ba talaga? O daily routine lang? A-attend lang ng Sunday, ng mga gawain, pero sa daily routine mo, namumuhay ka nga ba talaga sa buhay pananampalataya? Sa mga desisyon mo, namumuhay ka nga ba talaga sa pananampalataya? O para ka lang isa sa sinasabi ni J.C. Ryle na nakakalungkot na nasa sa loob ng church pero ang pamumuhay niya ay walang buhay pananampalataya. Kaya nga mga kapatid, yung pang-apat na pinapaalala sa atin dito, it involves proper motives. Kasama ang tamang motibo. Sa John, chapter 6, verse 25 to 27, and when they had found him on the other side of the sea, they said unto him, Rabbi, when camest thou hither? Jesus answered them and said, Verily, verily, I say unto you, ye seek me, not because ye say the miracles, but because ye did eat of the loaves and were filled. Labor not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you, for him hath God the Father sealed. Ano ito? Ito yung mga sandali na kung saan ay pagkatapos magpakain ng 5,000 si Jesus Christ, may mga sumusunod, may mga naghahanap kay Jesus Christ. At natagpuan nila si Jesus Christ. Natagpuan nila si Jesus Christ. Ang sabi ni Jesus Christ, hinahanap niyo ako sapagkat nakakain kayo, napagaling kayo. Huwag niyo ako hanapin dahil nakakain kayo, napagaling kayo. Hanapin niyo talaga kung ano yung mas mahalaga. Ibig sabihin, dahil sila'y may mga natatanggap, puro blessing, puro pagpapala. Pero, ang sabi ni Jesus Christ, wag lang yan ang hanapin nyo. Hanapin nyo kung sino talaga ang dapat nyong hanapin. Kaya nga pagdating do sa verse 47-48, Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. I am the bread of life. Anong sabi? Ako ang tinapay ng buhay. Ibig sabihin si Jesus Christ talaga ang tunay nating hanapin. At doon sa mga susunod na text, sasabihin ni Jesus Christ doon na kailangan nyo akong kainin, kailangan nyo akong inumin. Kumbaga parang nire-represent yung Holy Communion. Ibig sabihin talagang meron kang communion with Him, ika nga. Meron ka talagang inner relationship with Him, ika nga. Kaya anong nangyari? Maraming nag-alisan. Sa verse 60, many therefore of His disciples, when they had heard this, said, This is an hard saying, who can hear it? When Jesus came, knew in Himself that His disciples murmured at it, He said unto them, That is of you, what? And if ye shall see the Son of Man ascend up
where he was before. Verse 64, but there are some of you that believe not, for Jesus knew from the beginning who they were that believed not and who should betray him. Kumbaga, ang sinasabi ni Jesus Christ, doon sa mga naghahanap sa Kanya, maging doon sa mga apostol, disipulong kasama niya, kilala niya kung sino yung mga kasama niyang tunay na nananalig sa Kanya, maging yung hindi nananalig sa Kanya. Sa 65, and he said, therefore said I unto you, that no man can come unto me except it were given unto him of my Father. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Then said Jesus unto the 12, will ye also go away? Dahil nga sa matitigas na turo ni Jesus Christ, maraming nag-alisan. Maraming naglayo, nagsialis, kasi hindi nila matanggap ang tinuturo ni Jesus Christ. Kaya tinanong niya, then Simon Peter, then sa 67, then Jesus said unto the 12, tinanong niya yung kanyang mga 12 apostoles, will you also go away? Aalis din ba kayo? Iiwan niyo rin ba ako? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Panginoon, saan kami pupunta? Ang sabi ni Pedro, thou hast the words of eternal life. Nasa sayo ang salita ng buhay na walang hanggan. Ika nga. And we believe, at kami nananalig, and are sure that thou art the Christ, the Son of the living God. At nananalig kami na ikaw ang Diyos, ang dakilang anak ng buhay na Diyos. Kaya nga mga kapatid, isang paalala na the faithful believer chooses to trust and obey God, na nawa yung motives natin manatiling tapat. Anumang sitwasyon ng buhay natin, sa mga desisyong ating ginagawa, patuloy nating lakaran. Yung pagsunod na nararapat bilang tapat na lingkod, mananampalataya ng Diyos. Sa mga paglilingkod, sa mga pagbibigay, sa mga paglakad na dapat ibigay para sa Diyos, nawa manatili tayong tapat. Hindi yung dahil lang meron tayong natatanggap. Pero kapag wala na, hindi na natin sinusunod ang salita ng Diyos. Ang sabi nga, the believer's choice. Faith makes all the right choice. Magiging tama lahat ng ating pagpili dahil sa ating pananampalataya. Dahil sa ating pananalig. Kaya bilang mananampalataya, ang sabi nga sa 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith, not by sight. Sapagkat tayo lumalakad sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Manalangin po tayo. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka, Ama, sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po, O Diyos, sa mga salita mo, sa mga aral mo, Panginoon. Natunay nga, O Diyos, na lumalakad lamang kami sa buhay pananampalataya. Kaya maging sa mga desisyong aming gagawin, Panginoon, ginagawa. Mahalaga, Panginoon, na ibabatay namin to, O Diyos, sa aming buhay pananampalataya, Panginoon. At ang lahat ng ito, O Diyos, ay magkakaroon ng kaganapan kung ito'y naaayon sa iyong kalooban, Panginoon. Ang dalangin ko nga po, O Diyos, tunay nga ng mga aral na aming natutunan, nabatid namin sa mga sandaling ito, hindi lang po namin ito napakinggan. Bagkus ito, O Diyos, ay maging magandang buto, Panginoon, ng pananampalataya. Lalago sa amin upang nasa ganyan tunay nga na makapamuhay kami, Panginoon, ng may mga bunga na isang mananampalataya, Panginoon. Nababago, lumalakad upang ikaw, O Diyos, ay aming maparangalan, Panginoon. Naghahanap ka, Panginoon, nasasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Kaya nawa po, O Diyos, sa mga aral na aming natutunan, ito nga po, O Diyos, ay aming may sakatuparan, Panginoon. Upang nang sa gayon patuloy ka naming mabigyang kaluguran, Panginoon. Napakaraming biyaya, Ama, ang binibigay mo sa amin. Lord God, dalayan ko, O Diyos, na tunay nga na sa pamamagitan ng pamumuhay na may pananampalataya, ito'y aming magawa, Panginoon.
Kaya muli po, Panginoon, salamat sa mga paalalang ito. Kaya katuloy kong ipinagkakaloob, Panginoon, ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba sa tayong pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen.